Isang muling magandang hapon. Dito po kami sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. October 3 po ngayon na ako magpapahayag muli sa inyo na isang matututuhan nyo na naman ang bagong pamamaraan. Bilang ako po binigyan ng Diyos ng milagro at tunay po at pinipilit kong makatulong sa mamamayang Pilipino. Sa kadahilanan po na ako po nalulungkot sa tuwing makikita ko na ang mga new generation tunay naman na marami pong napupunta dito sa amin, mga walang suso. Kagaya po sa ngayon, ang aking po tanging masasabi sa pagkaupo ko po nito, nananawagan po ako sa buong kapuluan na sana po yung inyong pagpa-family planning wag muna kayong mag-family planning kasi napakadalang po ng buntis. At ako po rin po nananawagan na sana naman ito'y sa kabutihan natin. Huwag na kayong masyadong magpapa-inject sa kaliwa at kanan ng inyong kamay. Kasi ito nagkakaroon ng problema sa dugo at lalo na pumupunta sa uterus ng babae at sa suso. Hindi ba kayo nalulungkot na kayo bilang naging tao, ayoko na kayo may problema? Kaya hanggang ako'y buhay, naririto ako at naniniwala ako na ang aking mga binabalita sa inyo pawang mapakahiwaga at napakahalaga, lalo-lalo sa mga ama at ina. At bilang kayo magulang, ang mga anak nyo tatanungin nyo kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Sa kadahilan ng buhat na magkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon tayo ng problema na napakaraming taong yumaon na mga luhaan. Kaya ngayon, kung sakali man at ang mother pa rin, at the age of 83, nagkahabol ng sinasabi at pinipilit kong mailagay ito lahat sa Facebook para maintindihan. Ang pagka kayo nagkaroon ng depresya sa myoma, nagkakaroon ito ng depekto sa suso dahil ito parang kwerdas na nalalagot doon. Kaya kung sakali man, medyo ipepending nyo at pag-uusap-usapan muna ninyo bago nyo pa-biopsy. Nananawagan din ako sa mga tao na kinakailangan na bago magpagalaw ng isang bagay, pag-aaralan nyo muna. Kasi ito, napakalaking gastos. Bukod sa roon, pag inalisan isa, aalisin pa rin ang kabila. Naku, nakakalungkot naman. Napakahirap ng buhay. Kaya ang binalita ko sa inyo sa hapong ito, nananawagan ako sa inyo na mabuti at pawang kabutihan ng aking sinasabi. Dahil itong balita na ito, umalis man ako sa ibabaw ng mundo. Pag binuksan nyo ang Facebook Mother Praying, maintindihan nyo kung bakit ako nagkaganito nang dahil sa inyo at pagmamahal ko. Na hindi ko kayo makakalimutan at ang pananawagan ko sana ang mga new generation, wag naman sana matitigas ang ulo nyo. Ipaghalimbawa mo kayo nababarkada titignan nyo naman ang inyong mga magulang na kayo sinisikap mapag-aral. Pagkatapos po doon, pag nabarkada kayo, hindi na kayo uuwi para kayong walang iniwan tao sa bahay. Hindi ganyan. Sana'y humarap kayo sa tunay na katotohanan na gamitin nyo ang right conduct sa mga bagay-bagay. Good manners and right conduct ang kinakailangan. Hindi basta yung kayo may kasusunod, ganyan-ganyan na lang kayo, hindi kayo marunong gumalang. Kaya naririto ang mother pa rin ng Bulacan, nagsesenya sa inyo na sana gumalaw kayo sa pangkabuktihan. At naririto rin ang balita ko sa inyo, ang katipiran ay kinakailangan. Kung hindi naman karapat dapat bilhin, maawa kayo sa mga magulang nyo. Lalo na ngayon, nananawagan ako. Lalo yung mga namamasukan, gano kinikita, 700. May sigarilyo, mayroong pamasahe, may pagkain. Gano natitira? 300. 250. Maawa kayo. Kaya ang pananawagan ko, gumawa kayo ng diskarte para hindi lubhang napakasakit. Lalo-lalo yung mga nangungupahan. Paano pa ating gagawin? Kaya ang aking paalala lubhang kay ganda at lalo-lalo na yung mga babaeng maaarte at makakaprisyo. Sana naman makiramdam kayo sa mga nagmamahal sa inyo. Hindi yung kung nagagahol na, hala kayong ginagawa, kundi awayin ng mga love nyo. Kaya ang mother pa rin nakangiti sa inyo at sumasalubong sa napakagandang pagbabago, paglilinis, isakatuparan, timbangin, ngunit ito. Ipakikilala ko rin po sa inyo ang aking pasyente na, Mami, taga saan po kayo? Katanawan, Quezon. Ilang taon na si Mami? 76 po. Tumayo ka. Ba't kayo nakarating dito? Ay dahil po sa napapanood ka po namin sa Facebook. Okay. Live. Eto po, ang karamdaman po ni Mami, 76 years old na siya. Matagal niyo na ba akong gusto makita? Opo. Tungkol po sa kanyang karamdamang hindi madumi.
Ngayon po, bilang ako po ay mother pa rin, ito pong kamay nito na ipapasok ko po sa lalaki o babae. Ha? Ito po, nakakalikot ko po yung lahat na yan, nakagwantes lang po. Ang nakita ko po sa kanya, kaya po bumabara po yung tae, yung pong nakalelay po yung pinakalaman, lambi sa loob, kaya po hindi nakabubuelo ang hangin sa patungo sa colon right side. Kaya ngayon po, ipakikita ko po sa inyo, tumayo ka. Ipakikita ko po sa inyo ang aming nakuha. Tayo. Na kung hindi po ito makukuha, tayo mo. Ayan, yeah. Kung hindi po ito makukuha, ano po mangyayari sa kanya? Magkakaroon po siya ng karamdaman na comatose kasi po ito lalason sa dugo. Kaya ako po ngayong hapon na ito, kaya po ako nagpapakita sa inyo ng ganitong kasaysayan. Huwag po kayo mag-atubili, marunong, mayaman, mahirap at dukha. Gumamit po ng labatiba. Ipakikilala ko rin po sa inyo na ang labatibang ito, kung hindi nyo naiintindihan, ako hanggang buhay, habulabulin nyo muna ako ng kaprakapraso at nakaredy ako sa inyo. Ito po, yun sa uterus, nalilinis po nitong labatiba. Kaya ito po, sa lalaki hindi maihi, 1. Sa lalaki walang katambal sa partner, number 2, similya, nakukuha po ito. Sa colon, nakukuha po ito. Sa hindi pa madumi at marami po lahat. Kaya po, kinakandidato ko po sa inyo ang paggamit ng labatiba. Pagyabungin niyo po ito at ang mother pa rin nakahandang sumubaybay. Na kung sakali man po na ako umalis sa ibabaw ng mundo, ako po'y nakapag-iwan ng isang mapakagandang alaala sa mamamayang Pilipino. Maraming po salamat sa lahat na nakikinig sa lugar ko, na madalang po akong mag-Facebook. Sa mga sumusunod po, nagmamahal ako. O, tumayo ka raw. Yung salita ka. Ano ka sa audience? Magandang hapon po. Sabihin mo yung nakita mo rito. Magandang hapon po. Nandito po kami sa bahay ni Mother Pari, dito po sa chapel niya. Dinala po namin ang aking ina, nagpagamot po kami sa kanya. Nilabatiba po siya ni Mother. Madami pong nakuha sa kanya. Sana po, sa tulong ng Diyos, sana po maging okay na aking ina. Salamat po. O ikaw, Mami, ano masasabi mo? Ako pinagpapasalamat unang-una sa mahal na Panginoong Diyos, na aking minamahal na Diyos. At ako'y dinala ako dito kay nanay pa rin, na nakikita ko po palagi siya sa Facebook upang ako po ay humanap ng lunas. Unang-una po, ang nagpapagaling sa akin ay ikaw po, mahal kong Diyos. At instrumento po, sinanay pa rin na siyang gumamot sa akin ngayon. Kaya po ako nagpapasalamat sa kanya. At nagpapasalamat din po ako nakarating kami dito sa kanyang lugar, sa kanyang chapel. Salamat po, Panginoon kong Hesus, at kami po huwag mong pababayaan. Maling makarating kami ng mapayapa at ligtas sa aming tahanan ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Nanay pa rin. O sige, love you. Love you, ate. Love you. Hindi kita malilimutan. Sister, I love you. Kaya lang, ito nga pala po, may sasabihin nga pala po ako sa inyo. Mensahe po ito. Ako tagapagpaalala. Hindi ko kayo ipapalungi. Ang ibig ko sabihin, siyempre kung minsan wala na kayong kapartner, nagdesisyon kayo na aalagaan nyo na lang yung mga anak nyo, hindi po masama yun. Kaya lang po, ang tangi kong masasabi sa inyo, wag po kayo masyado matigas. Kasi po, pag mayroon pong magandang lalapit sa inyong grasya, huwag nyo na pong pawawalan. Kasi po, lagi po sisiguraduhin nyo yung makakasundo nyo lang. At okay naman sa inyo, tanggapin nyo na po. Kaya ito paalala ko sa buong kapuluan na lagi kayong pupunta sa siguradong daan, yung hindi kayo mapapalungi. Pag-aaralin nyo po mabuti ang tutunguhan ninyo tungkol sa hagdan ng live. Kaya ako po'y naririto na bumabati po ako sa inyo, tinataas ko po ang aking mga pasyente ngayon. Na ano masasabi nyo kay Mother pa rin? Maraming salamat, Father. Bakit? Sa payo po niya.
Sa payo niyo po. Okay. Maraming po salamat sa lahat ng nakikinig kasi po talaga pong ako gumagawa ng magandang landas patakaran lalong-lalo sa mga kababaihan. Ayoko po sila'y maaapi. Lalong-lalo na po yung sila'y matatanggalan talaga ng matres. So ako po hindi conforme diyan. Kaya po nandito, lagi kayong magdasal. Tingnan niyo kung ano nararapat. Gawin niyo muna, maglinis kayo muna ng ano niyo, magkokobalt kayo. At meron pa rin po ako natuklas na ang Vicks po pala napakahusay sa ating mga punong katawan. Ha? Kasi po ito nakabamatay po ng bakterya. Huwag po kayong mag-alala. Ha? Hindi po paramihan. Isang dukot lang po yan. Ilagay niyo po sa bulak or ilagay niyo sa punong katawan ninyo. Muling magandang hapon po. Salamat po sa inyo sa biyaya ng Panginoon. Salamat po. Salamat po. Bye-bye po. Love ko po kayo.